Sa isang liblib na baryo sa gitna ng kabundukan, namuhay kaming payak bilang mga magsasaka. Ang aking ama, si Tatay Lando, ay isang masipag at tahimik na tao. Bihira siyang magsalita, ngunit sa kanyang mga mata ay mababakas ang lalim ng kanyang karanasan sa buhay. Sa liwanag ng araw, isa siyang karaniwang magsasaka, nag-aararo sa bukid, nag-aani ng palay, at nag-aalaga ng mga hayop. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa akin noon pa. Tuwing hating gabi, kapag nagigising ako mula sa mahimbing na tulog, napapansin kong wala siya sa kanyang papag. Hindi ko na lang ito pinapansin noong una, iniisip kong baka nasa labas lang siya, nagbabantay sa aming pananimlaban sa mga hayop na sumasalakay. Hanggang sa isang gabi, naisipan kong sundan siya. At doon ko natuklasan ang lihim ni Itay, isang lihim na hindi ko kailanman inakala. Ang tahimik at mabait kong ama ay hindi lamang isang simpleng magsasaka. Siya pala ay isang anti-hero, isang taong may agimat na tagapagtanggol ng baryo. At higit pa roon, siya pala ay isang manunudges ng aswang. At dito nagsimula ang kwento ng aking pinakamalalang bangungot. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. At bago ko simulan ang istorya, pa-subscribe naman ang aking YouTube channel, bilang suporta. Maraming salamat po at mapagpalang araw sa ating lahat. Nagsimula ang lahat noong isang gabing hindi ako dalawin ng antok. Kabilugan ng buwan noon, at ang malamlam nitong liwanag ay tumatama sa aming bintana. Pinakiramdaman ko ang paligid, tahimik ang buong bahay, maliban sa marahang paghilik ni inay. Nilangon ko ang papag ni Itay, at gaya ng ilang beses kong napansin noon, wala siya roon. Bumangon ako ng marahan, pinakiramdaman ang sahig na kawayan sa pangambang baka lumikha ito ng ingay. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay, ang paa ko'y nakayapak upang hindi makalikha ng anumang tunog. Sa malamlam na liwanag ng buwan, nakita kong bukas ang pinto ng aming kamalig. Doon ako nagtungo. Paglapit ko, natanong ko si Itay, nakatayo sa harap ng isang maliit na altar. Nakapikit siya, at may hawak na isang antigang medalyon na tila kumikislap sa dilim. Mahina siyang bumubulong, tila nagdarasal. Ngunit ang lalong nagpatindig ng balahibo ko ay nang bigla niyang binuksan ang isang kahoy na baol. Doon ko nakita ang mga bagay na hindi ko kailanman inakalang pagmamay-ari niya, isang gulok na may pulang ukit sa hawakan, isang maliit na bote ng itim na langis, isang tandang na may tali sa paa, at isang lumang panyo na tila may nakasulat na orasyon. Nanginginig akong napaatras, ngunit bago pa ako makalayo. Alam kong narito ka, anak, biglang sabi ni Itay, hindi man lang lumilingon. Nang marinig ko ang boses ni Itay, nanigas ang aking buong katawan. Hindi ko alam kung tatakbo ako pabalik sa bahay o magpapanggap na hindi ko siya narinig. Ngunit huli na, lumingon siya at tiningnan ako ng matalim. Halika rito, Juan, malamig niyang sabi. Hindi ko alam kung bakit nanginginig ang aking mga paa habang lumalapit ako sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng gasera sa kamaleg, mas tumindi ang kabog ng aking dibdib nang makita ko ang seryosong ekspresyon ni Itay. Ngayon ko lang siya nakita ng ganito, parang ibang tao siya, malayo sa tahimik at mabait na magsasakang kilala ko. Tumuro siya sa ball, sa mga gamit na nakita ko. Hindi mo dapat ito nakita, anak, aniya. Napalunok ako. Ano po yan, Tay? Bakit kayo may ganyan? Nagbuntong hininga siya bago naupong pababa sa isang lumang bangkito. Maupo ka, anak. May sasabihin ako sa iyo, pero nangangako ka ba na hindi mo ito ipagsasabi kahit kanino? Tumango ako, bagamat hindi ko alam kung gusto ko nga bang marinig ang sasabihin niya. Mula pagkabata, itinuro na sa akin ng aking ama ang lihim ng ating lahi. Hindi lang tayo simpleng magsasaka, Juan. Isa akong antingero, at isa akong manunudges ng aswang. Nanlaki ang mga mata ko. Manunudges. Ibig niyo pong sabihin, pumapatay kayo ng aswang. Tumango siya. Oo, anak. At hindi lang basta-basta pumapatay, tayo ang tagapagtanggol ng baryo laban sa mga nilalang na nais pumatay at kumain ng tao.
Hindi mo ba napansin? Sa baryong ito, bihira ang kaso ng pagkawala o pag-atake ng aswang. Alam mo kung bakit? Napailing ako, hindi makasagot. Dahil bawat gabi, habang ang iba'y himbing na natutulog, ako ay nagbabantay at naghahanap ng mga nilalang na nais manggulo. Ako ang pumapatay sa kanila bago pa sila makasira ng buhay. Nakaramdam ako ng panlalamig sa aking katawan. Ang tahimik kong ama, ang simpleng magsasakang bumubuhay sa amin, isa palang mamamatay ng mga halimaw. At ngayong nakita mo na ito, wala nang atrasan, anak, dugtong niya. Dahil darating ang panahon, ikaw ang papalit sa akin. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan, hindi pa rin lubusang matanggap ang sinabi ni Itay. Ako ang papalit sa kanya. Ako ang magiging manunudyas ng aswang. Hindi po maaari, Tay, magsasaka lang po tayo, mahina kong tutol. Ngunit umiling si Itay. Ang dugo ng isang antinjero ay dumadaloy sa ating lahi, Juan. Hindi mo ito matatakasan. Isang araw, ikaw mismo ang makakatagpo ng aswang, at kung wala kang alam sa mundong ito, baka ikaw ang kanilang maging pagkain. Bago pa ako makasagot, biglang may malakas na kalabog sa labas ng kamalig. Pak! Pak! Sabay kaming napalingon. Kita ko ang pagliwanag ng mga mata ni Itay. Agad niyang dinampot ang gulok na nasa bowl at dahan-daang lumapit sa pinto. Dito ka lang, mahina niyang utos, ngunit hindi ko siya sinunod. Lumapit ako sa kanya at sumilip sa maliit na siwang sa dingding ng kamalig. Sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan, may nakita akong isang lalaking duguan, gumagapang papalapit sa aming bahay. Tulungan, niyo, ako, mahina nitong ungol. Nagmadali akong lumabas, ngunit mabilis akong hinawakan ni Itay sa balikat. Huwag! Hindi siya kung sino ang iniisip mo, anak. Napakunot ang noo ko. Pero Tay, sugatan siya. Kailangan niya ng tulong. Hindi mo ba naamoy? Bulong ni Itay. Napatigil ako. Sa simula, wala akong napansin, pero nang tumagal, may naamoy akong kakaiba sa hangin, isang matapang, mabahong amoy, parang bulok na karne. Aswang siya, madiing sabi ni Itay. At sinusubukan niyang linlangan tayo. Napaatras ako. Hindi ko maintindihan, ang lalaking nasa labas ay mukhang tao, humihingi ng saklolo, pero bakit sabi ni Itay ay isa siyang aswang? Kailangan natin siyang tapusin bago siya makapinsala, bulong ni Itay habang hinigpitan ang hawak sa kanyang gulok. Nanginginig ang buo kong katawan habang pinapanood ang bawat kilos ni Itay. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at lumabas. Sino ka? Matigas niyang tanong. Ang sugatang lalaki ay biglang ngumiti, isang hilakbot ng ngiti na nagpakita ng kanyang matutulis na ngipin. Lando, bulong ng lalaki. Matagal na kitang inaabangan. Biglang tumayo ang lalaking sugatan, na para bang hindi siya nasaktan kahit duguan ang kanyang katawan. Ang hilakbot ng ngiti sa kanyang labi ay lumawak, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko kung paano lumabas ang mahahabang pangil mula sa kanyang bibig. Matagal kitang hinanap, Lando, aniya, ang boses niya'y malamig at puno ng pangungutya. Ngayon, haharapin mo ang tadhana mo bilang isang mamamatay. Hinigpitan ni Itay ang hawak sa kanyang gulok. Hindi mo ako kayang patayin, Berong. Matagal na akong handa sa pagbabalik mo. Naguluhan ako. Sino si Berong? Bakit kilala niya si Itay? Ngunit bago pa ako makapagtanong, isang nakakakilabot na tunog ang aking narinig, isang matalim na pagkaluskos ng buto at laman. Kitang-kita ko kung paano nagbago ang anyo ng lalaking sugatan. Ang kanyang balat ay biglang dumilim, unti-unting lumalaki ang kanyang katawan, ang kanyang mga kamay ay hamaba at naging matatalas na kuko, habang ang kanyang mukha ay lumapad na parang isang nilalang na hindi ko maipaliwanag. Aswang, mahina kong yuzel habang nanlalamig ang aking katawan. Mabilis ang pangyayari. Biglang sumugod si Berong kay Itay, at sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang lakas. Napalundag si Itay sa isang tabi, at mabilis niyang inihampas ang kanyang gulok. Ngunit isang matalas na kamay ang sumalubong sa sandata ni Itay, at isang nakabibinging kalabog ang umalangaw-ngaw sa paligid.
Napasigaw ako sa takot. Tay! Ngunit hindi natinag si Itay. Napaatras siya, mabilis na humugot ng isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya iyon at saka ibinato ang laman nito kay Berong. Isang nakakapanindig balahibong sigaw ang lumabas mula sa bibig ng halimaw. Kitang-kita ko kung paano nagliyab ang kanyang balat, na parang sinusunog ng hindi nakikitang apoy. Langis ng niyog na may dasal, bulong ni Itay. Hindi mo pa rin kaya ang kapangyarihan nito, Berong. Ngunit kahit nasusunog ang kanyang balat, hindi umatras ang halimaw. Sa halip, mas lalong naging mabangis ang kanyang anyo, at sa isang iglap, bumaling siya sa akin. Kung hindi kita kayang patayin ngayon, Lando, kukunin ko na lang ang anak mo. Napatigil ako. Mabilis siyang sumugod sa akin, at hindi ko alam ang gagawin. Parang tumigil ang oras. Wala akong dalang sandata, wala akong anteng-anteng. Ang tanging naramdaman ko ay ang malamig na simoy ng hangin na dumaan sa aking batok, at ang nakatatakot na imahe ng matatalas na pangil ni Berong na papalapit sa akin. Ngunit bago niya ako maabot, isang matalim na liwanag ang lumitaw sa harapan ko. Isang kutsilyong pilak ang dumaan sa ere at tumusok sa dibdib ni Berong. Hindi mo siya madadala, sigaw ni Itay. Dabwang napaatras ang aswang, habang pumupunit ang isang sigaw mula sa kanyang bibig. Kitang-kita ko kung paano unti-unting nanghina ang kanyang katawan, at sa ilang saglit lang, mabilis siyang tumakbo papalayo, humahagibis pabalik sa kadiliman ng kagubatan. Humihingal ako, halos hindi makapaniwala sa nangyari. Lumapit sa akin si Itay, hawak pa rin ang kanyang gulok. Anak, ngayong nakita mo na ang tunay na panganib, sana'y maunawaan mo kung bakit hindi mo ito matatakasan. Tumingin siya sa direksyon kung saan nawala si Berong. Babalik siya, at pagbalik niya, hindi na siya mag-isa. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako makatulog ng maayos. Paulit-ulit kong naiisip ang nakakatakot na mukha ng aswang na si Berong, ang matatalas niyang pangil, ang nakakapanindig balahibong ungol, at ang galit na titig niya sa akin. Alam kong hindi pa tapos ang laban. Babalik siya, at kapag bumalik siya, hindi na ako basta magiging biktima. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, ginaisang ako ni Itay. Juan, bumangon ka. Simula ngayon, hindi ka na isang ordinaryong magsasaka. Kailangan mong matutunan ang pagiging anti-hero. Bagamat may takot pa rin sa aking dibdib, tumango ako. Alam kong wala na akong ibang pagpipilian. Kung gusto kong ipagtanggol ang sarili ko at ang pamilya namin, kailangan kong matutong lumaban. Dinala ako ni Itay sa isang lihim na bahagi ng aming palayan, isang maliit na bakuran na napapaligiran ng matataas na kawayan. Dito raw siya nagsanay noong kabataan niya. Una niyang itinuro sa akin ang tamang paggamit ng gulok. Hindi sapat ang basta marunong humawak ng sandata, Juan, aniya habang pinapakita ang matalim na talam ng kanyang gulok. Kailangan mong malaman kung paano ito gamitin ng may disiplina at bilis. Pinagawa niya ako ng iba't ibang galaw, pagsaksak, paghataw, at pag-iwas. Sa bawat maling galaw ko, may hampas siya ng maliit na patpat sa aking braso. Kapag nasa laban ka na, hindi kita matutulungan. Kailangan mong maging matibay. Nagpatuloy ang pagsasanay ko ng ilang oras. Sa simula, hindi ko magawa ng maayos ang mga galaw, ngunit hindi ako tumigil. Alam kong ang pagkakamali ay maaaring magkahulugan ng kamatayan sa kamay ng mga aswang. Matapos ang pagsasanay sa gulok, dinala ako ni Itay sa loob ng aming bahay. Kinuha niya ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng papag. Binuksan niya ito, at doon ko nakita ang iba't ibang uri ng mutya at anteng-anteng. Ang isang antingero ay hindi lang sa lakas ng katawan umaasa, Juan, paliwanag niya. Ang tunay na lakas natin ay nasa kapangyarihan ng ating mga anteng-anteng. Isa-isa niyang ipinakita sa akin ang iba't ibang mutya. Mutya ng saging panlaban sa engkanto at itim na mahika. Bato ng tagabulag nagbibigay ng kakayahang makita ang mga nilalang na hindi basta-bastang nakikita ng mata. Agimat ng panangga proteksyon laban sa mga sumpa at masasamang nilalang.
Pinili niya ang isang maliit na pulang bato at iniabot ito sa akin. Hawak mo ito, Juan. Galing pa ito sa ating ninuno. Huwag mo itong iwawala, dahil ito ang magsisilbing proteksyon mo kapag hinarap mo ang mga aswang. Nang hawakan ko ang mutya, parang may damaloy na kakaibang init sa aking palad. Pakiramdam ko, may kung anong bumalot na lakas sa aking katawan. Hindi lang ito basta bato, Juan, dagdag ni Itay. Ipinasa ito sa ating angkan, at ngayon, ikaw na ang may dala nito. Bago matapos ang araw, tinuruan ako ni Itay ng isang sinaunang dasal. Ito ang orasayon na magpapalakas sa iyong agimat, paliwanag niya. Kapag may aswang na paparating, dasalin mo ito at palalakasin nito ang iyong katawan. Paulit-ulit niyang pinakanta sa akin ang orasayon. Sa bawat pagbigkas ko, pakiramdam ko'y lumalalim ang koneksyon ko sa anteng-anteng na ibinigay niya. Habang inaaral ko ang bawat salita, bigla kaming nakarinig ng isang malalim na ungol mula sa labas. Napabalikwas ako ng tingin kay Itay. Kita ko sa mukha niya ang matinding pag-aalala. Masyado tayong natagalan sa pagsasanay, bulong niya. Dumating na sila. Sa malayo, sa gilid ng kagubatan, dahan-daang lumilitaw ang mga anino ng maraming nilalang. Mata nila ay nagliliyab sa dilim, mga aswang, at hindi lang iisa. Nanginginig ang aking mga kamay habang nakatingin sa madilim na kakahuyan. Maraming pares ng mata ang nagliliyab sa dilim. Dahan-daang lumilitaw ang kanilang mga anyo, mga hubad na nilalang na may mahahabang kuko at matutulis na pangil. Ang kanilang balat ay kulay abo, parang sunog na laman, at ang kanilang bibig ay punong-puno ng dugo. Narinig ko ang boses ni Itay sa aking tabi. Juan, huwag kang bibitaw sa takot. Ito na ang pagkakataon mong gamitin ang itinuro ko sa iyo. Kahit nanginginig pa rin ang buo kong katawan, pilit kong hinigpitan ang hawak sa gulok na ibinigay niya sa akin. Tay, marami sila. Mas marami ang kagaya nila sa mundong ito, anak. Kung matatakot ka ngayon, paano mo ipagtatanggol ang sarili mo sa hinaharap? Napakagatlabi ako. Alam kong tama si Itay. Hindi ko maaaring takasan ito. Sa isang iglap, biglang sumugod ang mga aswang. Mabilis at mababagsik ang kanilang galaw, parang mga hayop na gutom sa laman. Tatlo sa kanila ang biglang lumundag papunta sa akin. Mabilis akong umatras, ngunit bago pa ako mapuruhan, narinig ko ang malakas na sigaw ni Itay. Tabak ko, magdilim. Oras yun ng panangga, sumapi sa akin. Mula sa kanyang kamay, lumiwanag ang kanyang gulok. Isang matalim na asol na liwanag ang bumalot sa talim nito. At sa isang iglap, inihampas niya iyon sa unang aswang na sumalakay. Napaatras ang aswang habang umuusok ang sugat nito, hindi basta sugat ng gulok, kundi sugat mula sa banal na kapangyarihan ng isang anti-hero. Ngunit hindi nagpatinag ang ibang aswang. Patuloy silang sumugod, at nakita kong isa sa kanila ang lumundag sa akin. Juan, ilabas mo ang tapang mo. Sigaw ni Itay. Sa isang iglap, naalala ko ang itinuro niya sa akin kanina. Ang oras yun. Mabilis kong hinugot ang mutyang ibinigay niya at mahigpit na hinawakan. Tumangala ako sa langit, huminga ng malalim, at saka ko ibinulong ang dasal. Taglay kong liwanag ng dugong mandirigma, magpakita ka at ako'y ipagtanggol. Sa isang iglap, naramdaman ko ang kakaibang init sa aking katawan. Para akong binuhusan ng mainit na dugo, isang enerhiyang hindi ko maipaliwanag. Napuno ng liwanag ang paligid ko, at sa loob ng isang segundo, nakita kong ang mga aswang ay napaatras. Ngayon, lumaban ka, anak. Mabilis kong inihampas ang gulok ko sa unang halimaw na sumugod. Naramdaman ko ang matalim na hiwa nito sa laman ng aswang, at sa isang iglap, napasigaw ito sa sakit. Kitang-kita ko kung paano nagliyab ang sugat nito. Ang kapangyarihan ng mutya ay lumilipat sa aking sandata. Isa pa, sigaw ni Itay. Hindi na ako nagdalawang isip. Sinugod ko ang isa pang aswang, iniiwasan ang matatalim nitong kuko, at saka ko pinasabak ng malakas na saksak sa tagiliran. Nakita ko kung paano ito nangingisay sa lupa,
Bumubula ang bibig, habang unti-unting lumalabas ang usok mula sa sugat nito. Patay. Nakapatay ako ng isang aswang. Halos hindi ako makapaniwala. Ako, isang dating batang magsasaka lang, ngayon ay lumalaban na sa mga halimaw ng dilim. Matapos ang ilang minutong matinding labanan, nagsimula ng umatras ang natitirang mga aswang. Hindi nila inasahan na lalaban tayo, bulong ni Itay. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay susuko na sila. Bumalik na tayo sa bahay. Kailangang paghandaan natin ang susunod nilang hakbang. Habang naglalakad kami pabalik, napansin kong may kakaiba sa mukha ni Itay. Tay, may iniisip ka ba? Tanong ko. Napatingin siya sa akin. Oo, anak. Isa sa kanila ay hindi ordinaryong aswang. Napakunot noo ako. Ano ibig mong sabihin? Si Berong, bumalik siya. At malamang, naghahanda siya ng mas malaking plano. Napatigil ako sa paglalakad. Ang aswang na muntik nang pumatay sa akin. Siya pa rin ang may pukana ng lahat ng ito. Humigpit ang hawak ko sa aking mutya. Kung babalik siya, mas handa na ako ngayon. Ngunit ang hindi ko alam, may mas malalim pang sikreto ang naghihintay sa akin. Matapos ang laban namin sa mga aswang, bumalik kami ni Itay sa kubo na parehong pagod ngunit gising ang diwa. Hindi ko inasahan ang matinding kaba at saya sa dibdib ko, nakaligtas ako sa aking unang laban bilang isang anti-hero. Ngunit alam kong hindi pa ito tapos. Tay, sinabi mong si Berong ang may pukana nito. Sino ba talaga siya? Tanong ko habang umiinom ng salabat na inihanda ni Inay. Nagangat ng tingin si Itay, parang nagdadalawang isip kung sasabihin niya ang totoo. Si Berong ay hindi basta-bastang aswang, anak. Isa siya sa mga pinakamabangis na lahi. At higit sa lahat, siya ay dating tao. Ano? Napalunok ako. Paano siya naging aswang? Dahil sa kasakiman, sagot ni Itay. Noong bata pa ako, may isang lalaki sa baryo natin na gustong yumaman at lumakas. Nakipagkasundo siya sa isang matandang aswang, binigyan siya ng kapangyarihan kapalit ng kanyang kaluluwa. Siya si Berong. Napalunok ako. Ibig sabihin, may posibilidad na kahit sino ay maging aswang kung gugustuhin nila. Hindi lahat ng aswang ay isinilang na halimaw, dugtong ni Itay. Ang ilan sa kanila ay dating tao na nagpadala sa tukso. At sila ang pinakadelikado sa lahat. Mas tuso, mas tusek, at mas mabangis. Natahimik ako. Alam kong may mas malaking panganib na paparating. Habang nagpapahinga kami, biglang may malakas na pagkatok sa pintuan. Tumayo si Itay, tinapunan ako ng tingin na parang sinasabing handa ka ba? Tumango ako at marahan niyang binuksan ang pinto. Sa labas, nakita namin ang isang matandang lalaki, baluktot ang likod, maputing buhok, at may bitbit na tungkod na may palawit na anteng-anteng. Siya si Lolo Narding, ang albularyo ng baryo namin. Nandito na sila, aniya sa garalgal na boses. May malaking kapahamakan na paparating. Nanlaki ang mga mata ko. Anong ibig mong sabihin, Lolo? Ang mga aswang ay hindi lang basta nagugutom, Juan. May isang nilalang sa likod nito, isang nilalang na gustong wasakin ang inyong pamilya. Lumingon ako kay Itay, na ngayon ay nakakunot ang noo. Parang alam niya kung ano ang tinutukoy ni Lolo Narding. Berong, bulong ni Itay. May mas malaking balak siya. Mabilis naming pinapasok si Lolo Narding sa loob ng bahay. Kumuha si Inay ng upuan para sa kanya, ngunit hindi siya umupo. Hindi siya mapakali, para bang may mas malaking bagay siyang gustong sabihin. Juan, anak ng isang mandirigma, hindi pa tapos ang pagsubok mo. Napatingin ako sa kanya. Ano pong ibig sabihin, Lolo? Ang laban mo kagabi ay wala pang saysay. Ang tunay mong pagsubok ay hindi sa simpleng pakikipaglaban. Ang tunay mong pagsubok, ay kung paano mo pangangalagaan ang iyong puso laban sa dilim. Hindi ko naintindihan agad ang sinabi niya. Ngunit bago pa ako makapagtanong, bigla siyang lumapit sa akin at may inilabas mula sa kanyang sisidlan, isang maliit na kahoy na tila may ukit ng isang mata. Mutya ng paningin, aniya. Isuot mo ito bago dumilim. Makikita mo ang hindi nakikita ng ordinaryong mata.
Napatitig ako sa mutya. Sa bawat kwento ni Itay tungkol sa anteng-anteng, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng mutya. Bakit po kailangan ko ito? Tanong ko. Dahil ngayong gabi, may mas masahol pang darating. Napalunok ako. Ano po yun? Lumingon si Lolo Narding kay Itay bago bumalik ang tingin sa akin. Ang gabi ng pagsasanib. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang kilabot akong naramdaman sa sinabi niyang iyon. Ano ang gabi ng pagsasanib? Tanong ko nang may halong kaba. Sumagot si Lolo Narding ng malamig ang tinig. Ito ang gabi kung kailan ang isang nilalang ng dilim ay maghahanap ng bagong katawan upang saniban, at ang pinili nila ay ikaw. Napatayo ako sa kaba. Ako? Bakit ako? Dahil ikaw ang anak ng isang antinggero, sagot niya. At kung makuha ka nila, magiging pinakamapanganib kang nilalang na haharapin ng mundo. Napalunok ako. Hindi ko alam kung panaginip lang ito, o kung ang bangungot ay nagsisimula ng maging totoo. Matapos marinig ang babala ni Lolo Narding, parang biglang bumigat ang paligid. Kahit malamig ang hangin ng gabi, pakiramdam ko ay pinapawisan ako ng malamig. Ako ang napili nilang saniban. Hindi ko maintindihan kung bakit ako, pero isang bagay ang malinaw, hindi ko hahayaang maging alipin ng dilim. Ano ang kailangan nating gawin, Lolo? Tanong ko, pilit na nilalabanan ang kaba sa dibdib. Kailangan nating ihanda ang iyong katawan at isipan, sagot niya. Dahil kapag nagsimula na ang ritual ng pagsasanib, isa lang ang makakapigil dito, ikaw mismo. Dinala kami ni Lolo Narding sa likod ng bahay, sa isang bakuran na puno ng matataas na damo at lumang puno ng balete. Doon, inilabas niya ang isang maliit na mangkok na yari sa luma at tila may ukit na mga lumang simbolo. Ipapahid ko ito sa katawan mo, sabi niya habang kinukuha ang laman ng mangkok, isang malapot at itim na langis na may kakaibang amoy. Ano yan, Lolo? Tanong ko. Langis ng tagabulag, sagot niya. Mapoprotektahan ka nito mula sa panghihimasok ng masasamang espiritu. Ngunit tandaan mo, hindi ito sapat. Nagkatinginan kami ni Itay. Anong ibig mong sabihin, Lolo? Tanong ni Itay. Kahit anong anteng-anteng o agimat ang gamitin mo, Juan, kung mahina ang iyong loob at kung matatakot ka, papasukin ka pa rin nila. Napalunok ako. Paano ko malalaman kung sinusubukan na nila akong saniban? Kapag naramdaman mong biglang bumibigat ang iyong katawan, kapag may naririnig kang boses na hindi mo maintindihan, at kapag biglang dumilim ang paningin mo kahit nakadilat ka. Nanginginig ang mga kamay ko habang pinapahiran ni Lolo Narding ang aking noo, mga palso, at dibdib ng langis. Hindi ko alam kung handa akong maranasan ang ganoong klase ng panganib. Kapag nagsimula na ang pagsasanib, dagdag ni Lolo, huwag kang susuko. Lababan mo ito sa loob ng iyong isipan. Pagsapit ng hating gabi, umupo kami sa loob ng bahay. Si Itay ay may hawak na isang lumang itak na tila nabalutan ng pulang sinulid. Si Inay naman ay time na nagdarasal sa tabi. Ako, pakiramdam ko ay hinihintay ko ang isang bangungot na wala akong kasiguraduhan kung madyay gising pa ako. At doon nagsimula ang lahat. Juan, napapitlag ako. May narinig akong tinig. Juan, halika. Lumingon ako kay Itay. Wala siyang naririnig. Juan, napapagod ka na, di ba? Alam kong gusto mong lumakas pa. Halika, bibigyan kita ng kapangyarihan. Nagyelo ang dugo ko. Ang tinig na iyon, hindi galing sa labas. Galing ito sa loob ng aking isipan. Labanan mo, Juan. Sigaw ni Lolo Narding. Huwag kang magpapatalo. Ngunit huli na, biglang bumigat ang aking katawan. Para akong hinahatak pababa ng isang napakalakas na puwersa. Ang paligid ko ay biglang dumilim, kahit nabukas ang ilawan sa loob ng bahay. At sa dilim na iyon, may nakita akong dalawang pulang mata na nakatitig sa akin. Ikaw ang susunod sa amin, Juan. Pakiramdam ko ay bumabagsak ako sa isang napakadilim na hukay. Juan, gising. Narinig kong sigaw ni Itay. Lababan mo yan, anak. Ngunit hindi ko na alam kung paano. Ang boses sa loob ng aking isipan ay bumubulong ng isang bagay na unti-unting ginugulo ang aking diwa.
Maging isa ka sa amin. At bago pa ako tuluyang lamunin ng dilim, may isang malamig na bagay ang dumampi sa aking noo, ang mutya ng paningin na ibinigay ni Lolo Narding. Biglang bumalik ang liwanag, at nang damilat ako, nakita kong hindi na ako nasa loob ng aming bahay. Nasa ibang mundo na ako. Pagmulat ng aking mga mata, wala na ako sa aming bahay. Napalitan ang paligid ng isang madilim at malamig na lugar na hindi ko maipaliwanag. Ang lupa sa ilalim ng aking mga paa ay kulay abo, at ang hangin ay puno ng bulong ng mga tinig na hindi ko maintindihan. Nasaan ako? Bulong ko sa sarili. Nasa pagitan ka ng buhay at kamatayan, Juan. Biglang lumitaw sa harapan ko ang dalawang pulang mata na nakita ko kanina. At mula sa anino, lumitaw ang isang nilalang na hindi ko pa nakita kahit kailan. Matangkad ito, halos doble ang taas ko. Ang balat nito ay parang sinunog na kahoy, itim, basag-basag, at may kumikislap na pulang ugat. Ang mukha nito ay walang laman, tanging dalawang nag-aapoy na mata at isang bibig na punong-puno ng matutulis na ngipin. Ako ang bagong magiging laman mo, Juan. Napaatras ako. Hindi kita hahayaang kontrolin ako. Humalaklak ang nilalang. Wala kang magagawa, bata. Narito ka na sa aking teritoryo. Isa ka nang nahulog sa bitag. Nilingan ko ang paligid, pilit hinahanap ang paraan para makatakas. Ngunit saan man ako lumingon, puro dilim ang nakapaligid. Makinig ka sa akin, Juan, biglang may lumitaw na isa pang tinig, hindi malakas, hindi mahina, ngunit pamilyar. Itay, napalingon ako, pero wala akong makita. Huwag mong hayaang sakupin ng takot ang iyong puso. Ang aswang na ito ay nagpapakain sa kahinaan ng iyong loob. Kapag nagpadala ka sa takot, tuluyan kanyang masasaniban. Napakuyom ako ng kamao. Kailangan kong lumaban. Humakbang ako paarap, hinarap ang nilalang na gustong kumuha ng aking katawan. Hindi mo ako kayang kontrolin. Sigaw ko. Ngunit ngumiti lang ito. Kung ganun, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Sa isang iglap, biglang lumabas ang napakaraming kamay mula sa lupa, mga itim, mahahaba ang kuko, at hinahatak ako pababa. Hindi ako susuko. Pinilit kong pumiglas, ngunit mas lalo akong hinihila pababa. Ramdam ko ang unti-unting panghihina ng aking katawan. Tanggapin mo na lang, Juan, bulong ng nilalang. Kapag sumanib ako sa iyo, hindi ka lang magiging anti-hero, magiging pinakamalakas kang mandirigma ng dilim. Nanginginig ang buo kong katawan. Ano ang dapat kong gawin? Biglang may kumislap sa aking dibdib. Ang mutya ng paningin. Sa sandaling iyon, bumalik sa isip ko ang mga turo ni Itay at ni Lolo Narding. Ang tunay na lakas ng isang anti-hero ay hindi lang sa kanyang agimat, kundi sa kanyang pananalig at tapang. Hindi mo ako kayang kontrolin, dahil hindi ako katulad mo. Sigaw ko. At sa sandaling iyon, biglang lumiwanag ang paligid. Isang bagzo ng liwanag ang lumabas mula sa akin, pinunit ang kadiliman. Hindi. Sigaw ng halimaw habang unti-unti itong natutupok sa liwanag. Napaatras ito, at ang mga kamay na humihila sa akin ay biglang naglaho. Ramdam ko ang napakatinding puwersa na bumabalot sa akin. Hindi ito takot, kundi kapangyarihang hindi galing sa dilim, kundi sa loob mismo ng aking puso. At sa isang iglap, bigla akong nagising. Juan, anak, gising. Pagdilat ko, nakita ko si Itay at Lolo Narding na parehong nakapalibot sa akin. Basang-basa ako ng pawis, at nanginginig ang aking buong katawan. Anong nangyari? Bulong ko. Halos makuha ka na nila, Juan, sagot ni Lolo Narding. Ngunit nakayanan mong lumaban. Ikaw mismo ang tumanggi sa pagsasanib. Napalunok ako, bumangon mula sa sahig. Pakiramdam ko'y parang bagong panganak. Tapos na ba? Tanong ko. Nagkatinginan sina Itay at Lolo Narding. Ngunit may lungkot sa kanilang mga mata. Hindi pa, sagot ni Itay. Ngunit nalampasan mo ang unang pagsubok. At dahil dyan, mas lalo na nilang gugustuhin na kunin ka. Sino sila? Tanong ko. Huminga ng malalim si Lolo Narding bago sumagot. Ang mga tunay na pinuno ng lahi ng mga aswang.
At sa sandaling iyon, alam kong mas malaking laban ang paparating. Ang mga pinuno ng lahi ng mga aswang. Paulit-ulit na umalangaw sa isip ko ang mga sinabi ni Lolo Narding. Kung sila ang mga tunay na pinuno, gaano sila kalakas? Tumingin ako kay Itay, at kahit matapang ang kanyang itsura, hindi niya maitatago ang bigat ng kanyang iniisip. Juan, sabi niya, simula nang ipanganak ka, alam kong balang araw ay haharapin mo rin ito. Ngunit hindi pa ito ang huling laban natin. Napalunok ako, kahit gusto kong tumanggi, alam kong hindi ko na matatakasan ang tadhana ko. Kinabukasan, pinatawag kami ni Lolo Narding sa likod ng bahay. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking bilog na iginuhit sa lupa gamit ang puting pulbus, isang anteng-anteng na proteksyon laban sa masasamang espiritu. Kailangan mong malaman ang tunay na kalaban natin, Juan, aniya. Ang mga pinuno ng lahi ng aswang ay hindi simpleng halimaw na tulad ng mga nakalaban na natin. Sila'y may dugong maharlika, mga sinaunang nilalang na nabuhay sa ilalim ng kadiliman ng maraming siglo. Kung ganun, paano natin sila lalabanan? Tanong ko. Tumingin siya kay Itay bago bumalik ang tingin sa akin. Sa loob ng maraming taon, itinago namin sa iyo ang huling agimat ng ating angkan. Ngunit ngayon, ikaw na ang tagapagmana nito. Lumapit siya sa isang kahoy na kahon at binuksan iyon. Mula sa loob, inilabas niya ang isang maliit na bote ng pulang likido. Ano yan? Tanong ko. Dugo ng tagapagbantay, sagot ni Lolo Narding. Ang sinumang iinom nito ay magkakaroon ng mata ng espiritu, makikita ang lahat ng hindi nakikita ng pangkaraniwang tao, kahit ang tunay na anyo ng mga pinuno ng aswang. Napatingin ako kay Itay. Ginamit mo na ba ito, Tay? Tumanggo siya. Noong una akong naging ganap na manunudyes. Huminga ako ng malalim. Wala nang atrasan. Kinuha ko ang bote, binuksan iyon, at walang pag-aalinlangang ininom ang laman. Biglang uminit ang katawan ko. Parang sumabog ang apoy sa loob ko, damaloy sa mga ugat ko ang kakaibang enerhiya. Parang ginigising ang isang kakayahang matagal nang natutulog sa loob ko. Napaluhod ako, nanginginig ang buong katawan. Juan, lumaban ka, sigaw ni Itay. Pumikit ako, pinilit kontrolin ang sakit. Hanggang sa pagmulat ko ng mata, hindi na pareho ang nakikita ko. Ang paligid ay naging mas malinaw, mas maliwanag, ngunit sa kabila ng liwanag na iyon, nakita ko ang anino ng masasamang nilalang na nakapaligid sa amin. At doon ko nakita, sa di kalayuan, may 5 anino na nakatayo, nakatingin sa amin. Narito na sila, bulong ni Lolo Narding. Isang malakas na dagandong ang yumanig sa lupa. Sa harapan namin, unti-unting lumitaw ang 5 mataas na figure. Ang isa ay may mahahabang kuko na mas matalas pa sa patalim. Ang isa naman ay may pakpak ng paniki at pulang mata na nagliliyab sa galit. Ang pangatlo ay isang babaeng payat na may mahahabang buhok na lumulutang sa ere, habang ang pang-apat ay isang matandang lalaki na may mukha ng aso. Ngunit ang pinakakinatatakutan ko, ang pang-5, ang kanilang pinuno. Mas mataas siya sa lahat, nakasuot ng pulang kapa, at may mga mata na tila apoy ng impyerno. Kay tagal naming hinintay ang araw na ito, aniya. Ang huling manunudyes ng inyong angkan, handa ka na bang puksain ang inyong lahi? Napakuyom ako ng kamao. Hindi ako katulad niyo. Tingnan natin. Sa isang iglap, bigla silang umatake. Juan, huwag kang outrage. Sigaw ni Itay habang nakipaglaban kay aswang na may pakpak. Ako naman ay hinarap ang pinuno mismo. Mabilis siya, pero sa bagong kakayahan ko, nakakasabay ako sa galaw niya. Hindi ka na bata, Juan. Alam kong nararamdaman mo ang dugong dumadaloy sa iyo. Isa ka sa amin, bulong ng halimaw habang umiikot sa paligid ko. Ngunit hindi ako natinag. Hindi ako magiging katulad niyo. Sa isang iglap, sumugod ako gamit ang kutsilyong minana ko kay Itay. Tumusok ito sa balikat niya, at biglang sumiklab ang liwanag mula sa sugat. Hindi. Napasigaw siya habang unti-unting natutupok. Nagkatinginan kami ni Itay, ito na ang pagkakataon namin. Ngayon, Juan, sabay kaming umatake,
At sa isang iglap, napunit ang kanilang anino sa liwanag ng aming agimat. Isa-isa, napahiyaw sila, natupok sa apoy ng liwanag. At sa huling sandali, bago tuluyang maglaho ang pinuno ng mga aswang. Hindi pa ito tapos, bulong niya bago siya naging abo. At pagkatapos ng lahat, tumahimik ang paligid. Hawak ang kutsilyo, huminga ako ng malalim. Tapos na ang laban, ngunit alam kong hindi iyon ang huli. Nilapitan ako ni Itay at ni Lolo Narding. Juan, ipinagmamalaki ka namin, sabi nila. Ngunit sa loob ko, alam kong isang panibagong kabanata ng buhay ko ang nagsisimula. Ngayon, ako na ang bagong tagapagmana ng lahi ng mga Antingero. At handa akong harapin ang kahit anong dilim na darating. Wakas!